Ito ang part 2 ng Tagalog recap natin ng Marvel movie na ang Fantastic Four. Happy New Year sa inyong lahat mga huwan at sa pamilya nyo. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating movie recap at simulan na natin. Maya-maya ay nalaman ni Reed na makokontrol ni Sue ang kapangyarihan niya kung magkakaroon siya ng self-control sa kanyang emosyon. Ginawa nga ito ng babae at naging invisible uli siya pero napatalsik niya si Reed ng kanyang force field. Sa kasalukuyan na iyon si Victor ay pina-check sa isang doktor ang kamay niya at nasabi nitong ang buong katawan niya ay unti-unting nagiging metal na mas matigas pa sa diamante pero nagpa-function pa rin ng normal ang mga sistema ng katawan niya. Na-realize naman ni Victor na naging kasing tigas ng shield ng space station ang katawan niya. Pero nagdesisyon ang doktor na i-report sa gobyerno ang sakit niya na maaring makahawa raw sa maraming tao. Ngunit si Victor ay mabilis na pinatay ang doktor upang protektahan ang reputasyon niya bilang isang sikat na bilyonaryo. Sa sunod na eksena si Sue ay nakita ang litrato niya sa isang magazine at biglang pinagkaguluhan siya ng mga tao kaya't upang makatakas rito ay ginawa niyang invisible ang sarili. Samantala si Reed ay nadiskubre na ang mga blue suit nila na na-expose rin ng Cosmic Storm ay nagagawa na rin mag-adapt sa kanilang mga abilidad. Pagkatapos ay pinaliwanag niya sa lahat na plano niyang bumuo ng machine na kayang lumikha ng puwersa ng katulad sa Cosmic Storm at baliktarin ang kapangyarihan nito na posibleng makapagpabalik sa kanila sa normal. Pero binalaan ni Reed ang grupo na konting mali lang sa machine ay maaaring mas palakasin pa nito ang abilidad nila kaya matatagalan ang paggawa niya nito. At kailangan muna nila na manatili sa apartment dahil sa posibleng panganib na dala ng kanilang mga kapangyarihan. Isang gabi si Victor nang nalaman na matitake over na sa mga stockholders ang kanyang kumpanya ay napansin na kaya niyang kontrolin ang elektrisidad roon kahit pa ang kuryente ng buong gusali. Agad na hinarap niya si Ned sa parking area at mabilis na binutis ang dibdib nito ng kanyang kuryente. Makalipas ang ilang araw si Reed ay malapit nang matapos ang machine niya. Ngunit si Johnny matapos na makapanood ng dirt bike racing sa TV ay dinala ang suit niya at umalis sa apartment. Nang nasa stoplight na siya ay may mayabang na lalaki na gustong makipagkarera sa kanya pero sinunog niya ang mga gulong ng kotse nito. Pagdating ni Johnny sa racing track ay trinato siya ritong special guest dahil sa pagiging miyembro ng Fantastic Four. Pero nang nagpakita siya roon ng malupit na freestyle ay biglang lumayo siya sa motor niya habang nasa ere kaya't lumipad siya palapit rito ngunit bumagsak siya sa track. Pero agad na bumangon si Johnny nang hindi napahamak at pinakita pa niya sa maraming tao ang blue suit niya na may logo ng Fantastic Four. Samantala si Reed sa apartment ay napanood ang ginawa ni Johnny sa racetrack. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Dahil naman tinawag ng mga tao si Reed na si Mr. Fantastic ay tinanong ng reporter kay Johnny kung anong superhero name niya. Sumagot siya na siya si Human Torch, si Ben ay ang The Thing, at si Sue ay si Invisible Girl. Ngunit labis na nainis si Ben sa bansag sa kanya ni Johnny at nang pinuntahan nilang tatlo ang event ay agad na ginawa niyang hugis bola ang sports car ng lalaki. Susuntukin na ni Ben si Johnny pero hindi niya ito tinuloy ngunit binato siya nito ng apoy ng ilang beses. Kahit naman hinarang pa siya ni Reed ay sinuntok ni Ben si Johnny ng malakas at dito na sila inawat ni Sue gamit ang kanyang force field. Kinagabihan si Victor ay inatake ang mga empleyado ng isa sa kanilang malaking storage facility upang kunin rito ang hyper-cooling machine at ang heat-seeking rocket launcher. Samantala si Ben ay pumasok ng isang bar ngunit bumagsak siya sa upuan roon. Sinabihan naman ng bartender ang mga tao sa paligid na dapat nagalangin nila si Ben na ang kauna-unahang naging astronaut sa syudad nila. Ilang saglit ang bulag na babae na si Alicia ay nagpresenta na siya na ang magbabayad ng inumin ni Ben. Nasabi ni Ben na nagiging mabait lang siya sa kanya dahil hindi niya siya nakikita. Pero tumayo ang babae upang kapain ang pisikal na anyo niya at nasabing kakaiba nga ang itsura niya pero hindi niya dapat ikasama ng loob ito. Maya-maya si Victor ay bumuo ng masamang skin kina Reed at plano niyang simulan ito sa tank ng grupo na si Ben. Ilang saglit ay nahanap niya ito sa isang diner na labis na nalulungkot sa mga nangyari sa buhay niya. Pagkatapos ay sinabihan ni Victor si Ben na sa tingin niya ay hindi nakatuon ang buong focus ni Reed sa pagbuo ng machine nito upang mabalik na siya sa normal. Dahil mas ginugugol pa niya ang oras niya kay Susie nang sa gayon ay mabalik niya ang relasyon nila. Sa kasalukuyan ay yun si Reed na nakatulog sa labis na pagod upang matapos ang machine ay sinabihan ni Sue na dapat na magkaroon siya ng break sa trabaho niya. Lumabas sila saglit at napag-usapan nila ang pagiging confident at matapang ni Victor na hindi magawa ni Reed. Sa deleted scene ay ginaya pa ni Reed ang itsura ni Wolverine. Inamin naman ni Sue sa kanya na kahit kailan ay hindi naging sila ni Victor dahil nais niyang siya ang palaging maging buo ang loob para sa kanya. Kinagulat ito ng lalaki at hahalikan na niya si Sue pero naging invisible siya.
Sa sunod na eksena pagbalik ni Reed ng apartment ay nakita nila roon si Ben na inis na sinabihan siya na tama nga si Victor na mas ginugugol pa niya ang oras niya kay Sue kesa tapusin ang machine. Dahil sa labis na galit ay natulak niya ng malakas si Reed pero agad na pinulupot niya ang elastic na katawan niya kay Ben. Sinuntok siya ng malakas nito pero patuloy na binanat niya ang sarili kay Ben upang palibutan ang buong katawan niya hanggang sa hindi na siya makakilos. Dito na kumalma si Ben at nagdesisyon na kumalas na sa kanilang grupo at umalis ng apartment. Nakasalubong niya sa lobby si Johnny na pinakita sa kanya ang isang modelo ng laruan na ginaya sa itsura niya pero agad na winasak niya ito. Samantala si Reed ay pinilit na subukan ang kanyang machine sa sarili ngunit paglabas niya ay mas naging flexible pa ang kanyang katawan. Nasabi niya kay Sue na kailangan lang ng machine ng mas malakas na kuryente pero dinala siya nito sa kanyang silid. Narinig ito ni Victor mula sa kanyang surveillance camera at agad na pinabalik niya si Ben sa apartment ni Reed. Sinabi niya rito na handa na ang machine at kailangan lang nito ng sobrang lakas na electricity upang mapagana at mabalik na siya sa normal na anyo. Naniwala si Ben sa kanya at pumasok na siya sa loob nito. Sinimulan na ni Victor i-activate ang machine at pinadaloy niya ang malakas na kuryente niya sa cosmic storm na nalikha nito upang mapagana ito habang mas pinapalakas pa niya ang kanyang kapangyarihan dahil sa pag-expose sa storm. Napansin ito ni Johnny mula sa labas at agad na pumunta siya sa gusali. Maging sina Reed at Susan sa kabilang silid ay naramdaman ang malakas na power surge sa buong apartment. Ilang saglit paglabas ni Ben sa machine ay nagtagumpay si Victor na mabalik siya sa normal na anyo. Nagpakita siya kay Ben na nagtamo ng mga sugat sa katawan pero na-realize niya na parte ito ng masamang plano ni Victor at pinatalsik siya nito ng malakas. Pumunta roon si Reed ngunit agad na inatake siya ng 2 beses ni Victor ng kanyang kuryente at nahulog siya mula sa gusali. Maya-maya pagbaba ni Victor ng lobby ay pinatalsik niya palabas ang security guard roon. Pagkatapos ay kinuha niya ang bakal na mask sa gilid upang itago ang mga sugat niya sa muka at dinala si Reed sa kanyang opisina. Samantala sina Sue at Johnny ay nakita si Ben na bumalik na sa normal na anyo at sinabi niya sa kanila na dinukot ni Victor si Reed. Sa kasalukuyan na iyon si Victor na tinatawag na ang sarili na si Dr. Doom ay pinatigas ang buong katawan ni Reed gamit ang kanyang hyper-cooling unit. Pagkatapos ay ginamit niya ang heat-seeking rocket launcher niya upang patayin si Johnny mula sa apartment. Napansin niya ito at agad na tumalon siya sa gusali at mabilis na lumipad sa syudad habang pinapaliyab ang buong katawan. Patuloy na hinahabol pa rin si Human Torch ng heat-seeking rocket at naisipan niyang sunugin ang isang barko ng mga basura sa dagat upang dito sumabog ang rocket ni Doom. Si Sue naman ay sinabihan si Ben na manatili lang roon dahil delikado na sa kanya ang makipaglaban kay Victor. Pero naisipan niyang ibalik ang kanyang kapangyarihan gamit ang machine ni Reed. Hindi nagtagal ay nakarating na si Sue sa opisina ni Victor at tinulungan niyang kalagan sa cooling unit ang lalaki. Agad na napansin siya roon ni Dr. Doom at inatake niya ito ng kanyang force field ngunit kinuryente siya ng kalaban. Ginawa namang invisible ni Sue ang sarili at patuloy na inatake si Dr. Doom subalit na kuryente uli siya nito at sinakal pagkatapos ay hinagis. Pero dumating na roon si Ben o si The Thing at sinuntok ng malakas si Victor at nabagsakan siya ng metal na pader. Ngunit nang winasak ni Ben ang cooling unit kay Reed ay mabilis na inatake siya ni Dr. Doom palabas ng gusali. Bumagsak sila sa swimming pool ng kabilang building pero gumuho rin ito dahil sa paglalaban nila at bumagsak naman sila sa isang truck ng mga basura. Ngunit napatalsik ni Dr. Doom rito si The Thing at bumagsak siya sa isang kotse. Agad na tinutukan naman si Victor ng mga kapulisan sa paligid ngunit pinasabog niya ang kotse ng mga ito. Pero si Ben ay hinagis sa kanya ang isang kotse sa kalsada at bumangga siya sa kalapit na bus roon. Agad na lumabas sa sasakyan si Dr. Doom at hinampas ng poste si The Thing. Nang tatapusin na niya siya ay pinigilan ito ng force field ni Susan na kasama si Reed. Pagkatapos ay inatake siya ng apoy ni Johnny. Ngunit si Dr. Doom ay hinigop ang malakas na kuryente mula sa mga gusali sa paligid at mabilis na inatake niya sina The Thing at Human Torch. Nasalag ito ni Sue ng kapangyarihan niya at hinagisa ni Reed ang kalaban ng mailbox. Binalot niya ang sarili sa buong katawan ni Dr. Doom at sinabihan si Johnny na sunugin si Doom. Hinila naman siya rito ni The Thing at ginamit ni Human Torch ang kanyang supernova flame laban kay Dr. Doom. Agad na pinalibutan ni Invisible Woman ang apoy na ito ng malaking energy field niya. Pagkatapos ay inatake ni The Thing at Mr. Fantastic ang mainit na metal na katawan ng kalaban gamit ang pressurized na tubig mula sa kalapit na water pump, at ilang saglit ay nagtagumpay silang patigasin ang buong bakal na katawan ni Dr. Doom. Labis na kinatuwa uli ng mga tao ang ginawang kabayanihan na ito ng Fantastic Four kaya't nagdaos sila ng victory party sa isang yate kasama ang mga tagahanga nila.
Dito ay masayang naging girlfriend ni Ben si Alicia habang suot ang kanyang custom size na sapatos. Maya-maya si Reed ay sinabihan si Susie na may nakita siyang gasket sa space station. Ginawa niya itong engagement ring at nag-propose siya sa babae na pakasalan siya. Ginawang invisible naman ni Sue ang sarili at sinuot ang gasket pagkatapos ay masayang sumang-ayon siya kay Reed at nagkahalikan silang dalawa. Ilang saglit si Human Torch ay lumipad sa kalangitan upang lumikha ng logo ng Fantastic Four gamit ang kanyang apoy. Kinabukasan si Dr. Doom ay kinulong sa isang containment unit ngunit ang electronic device ng trabahador rito ay biglang nag-malfunction, pero binaliwala ito ng lalaki at patuloy na dinala ang kalaban sa kanyang tahanang syudad na ang Latveria. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.